Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Hatid ang pinagsamang update mula sa Japan Meteorological Agency o JMA, Pag-asa at iba pang global weather agencies ngayong araw ng Biyernes, August 15, 2025. Kung bago ka rito, pa-like, share and subscribe. Salamat sa iyong suporta. May isang posibleng bagong LPA sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng JMA o Japan Meteorological Agency na posibleng mabuo na low pressure area o LPA sa West Philippine Sea sa mga susunod na 2 araw. Lahat ng major global model kabilang ang ECMWF at GFS ay iisa ang kanilang forecast. Sa paglilinaw, ang ECMWF at GFS ay mga global weather forecast model na ginagamit ng mga meteorologists para hulaan ang galaw at pagdevelop ng panahon, kabilang na ang bagyo, ulan, hangin at iba pa. Mga kababayan, para sa inyong kaalaman, ang ECMWF o European Center for Medium Range Weather Forecast na nakabase sa Europe o sa UK, alam nyo ba na ito ang itinuturing na isa sa pinaka-accurate na long-range forecast model sa mundo? Gumagamit ng high-resolution data, mas detalyado, kaya minsan mas maganda para sa bagyo at rainfall forecast. Kaya nitong magbigay ng output for every 12 hours bawat araw. Samantala ang GFS o Global Forecast System na nakabase naman sa USA, developed by NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration, ay may kakayanan naman ito na mas mabilis maglabas ng update for every 6 hours kada araw. Sa cloud din ang buong mundo pero mas low resolution kumpara sa ECMWF o European Center for Medium Range Weather Forecast. Dahil mas mabilis ang update, minsan mas maganda para sa short-term monitoring. Pero paano ginagamit sa bagyo? Kapag may LPA o bagyo, parehong tinitingnan ng mga weather agencies ang ECMWF o European Center for Medium Range Weather Forecast at GFS o Global Forecast System para makita kung magkatugma o magkaiba ang forecast track at intensity. Kapag pareho ang senaryo, tumataas ang confidence sa forecast. Kapag magkaiba, ibig sabihin mataas ang uncertainty at kailangan pang maghintay ng dagdag na datos. Ang lahat major global models kabilang ang ECMWF at GFS ay nagpapakita ng parehong senaryo. Ang Euro model ang pinaka-agresibo na nagpapakita ng posibilidad na umaabot ito sa tropical cyclone threshold. Ano ang ibig sabihin ng tropical cyclone threshold? Ito yung minimum na condition na dapat maabot ng isang weather disturbance, halimbawa yung LPA, para formal na maituring na tropical cyclone sa mga meteorological standard. Ibig sabihin, hindi lahat ng namumuong ulap sa dagat ay agad tinatawag na bagyo. Kailangan muna nitong lumampas sa threshold. So ano po ba yung mga pangunahing batayan? Number 1 is organisadong sirkulasyon. Dapat may malinaw at tuloy-tuloy na umiikot na hangin o closed circulation sa paligid ng low pressure center. Hindi pira-piraso o kalat-kalat lang ang mga ulap at ulan. Ang ikalawa, sapat na lakas ng hangin. Minimum sustained wind na 62 km per hour o 37 knots sa paligid ng center. Ito ang cut-off para masabing tropical storm level na ito ayon sa World Meteorological Organization o WMO. Kung mas mahina pa dito pero may circulation na, tinatawag pa lang itong tropical depression. Ang ikatlo, sapat na tagal at consistency. Hindi pwede na isang oras lang umabot sa lakas tapos babalik agad sa LPA. Kailangan magtagal ng ilang update cycle, karaniwan 6 to 12 hours para masabing stable ang system. At ang ikaapat ay init ng dagat o sea surface temperature. Kadalasan kailangan ng 26.5 degrees Celsius na temperatura ng tubig para suportahan ang patuloy na pagbuo at paglakas ng bagyo. Ito ang threshold classification ayon sa WMO standard. Sa kategory ng tropical depression o TD, dapat meron itong minimum sustained wind na 62 km per hour at may close circulation pero mahina pa. Sa kategoring tropical storm o TS, meron itong minimum sustained winds na 62 to 88 km per hour na umaabot na sa tropical cyclone threshold. At sa kategoring severe tropical storm o STS, meron itong sustained wind na 89 to 117 km per hour, mas malakas pero hindi pa typhoon. At sa kategoring typhoon, meron itong sustained winds na 118 km per hour. Pinakamataas ng kategory
kategorya sa West Pacific Naming Standard. Ang halimbawa kanina sa forecast, kapag sinabi ng ECMWF na posibleng umabot ng LPA ang tropical cyclone threshold, ibig sabihin nakikita nila na magiging organisado ang sirkulasyon at aabot sa 62 kilometers per hour ang sustained winds nito at magiging eligible na para bigyan ng pangalan ng pag-asa kung papasok man ito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan tutungo pero base sa ensemble tracks, possible itong maglandfall sa Hainan o Vietnam. Kahit walang direktang landfall sa Pilipinas, pwede pa rin itong palakasin ang habagat na siyang magdadala ng ulan sa ating bansa. Ang ikalawang LPA naman ay makikita sa silangan ng Hilagang Luzon at isa pang LPA ay posibleng mabuo sa East Northern Luzon sa mga susunod na araw. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa kasalukuyang datos. Ito yung tipong low chance pero alam natin minsan ang ganitong sistema ay biglang lumalakas kaya patuloy pa rin nating bantayan ito mga kababayan. At para sa lagay ng panahon sa Pilipinas ayon sa Pag-asa update, habagat ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Maulap na kalangitan na may scattered rain shower sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao at Caraga. Si Pudol o dating Goryeo ay wala ng direktang epekto sa bansa at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit nakakatulong pa rin sa pagpapatibay at pagpapalakas ng hanging habagat sa ating bansa. Sa Pampanga at Central Luzon, maulap ngayong umaga pero may mataas na posibilidad ng localized shower simula hapon hanggang gabi. Ang hangin at dagat sa Northern Luzon, moderate winds mula sa southeast to east, coastal water moderate, may alon hanggang 2.1 meters. Iba pang bahagi, light to moderate winds mula sa southwest to southeast, coastal water slight to moderate. Kung may planong maglayag o mangisda, mas mainam mag-ingat at mag-monitor muna sa advisories ng Philippine Coast Guard at Pag-asa. Palala at paghahanda, laging magdala ng payong o raincoat lalo na sa hapon. Mag-ingat sa pagbibiyahe sa mga mabababang lugar, landslide prone areas. I-monitor ang official bulletin ng Pag-asa para lagi kang updated. Please like, share, and subscribe sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon, nagpapaalala, maging handa, maging alerto, maging ligtas. Ingat tayong lahat!